Meron kasi lumalabas sa balita na sa Vera Falsen lumabas sa column ni Antonio Montalban. Nakatanggap daw siya ng 103-page document kung saan naka-identify, allegedly, ng 142 billion in insertions ni Senate President Jesus Codero doon sa 2025 National Budget during BICAM. So, naka-itemize no? Tapos nakalista ron yung mga nangungunang probinsya na nabigyan ito. Ito naman yun. Bakit ba meron red flags dito sa issue na ito? Kasi sa mga ordinary tinitingnan, ano naman yan? May nakalagay namang proyekto. Oo. Halimbawa, pinag-uusapan natin, kasama yan doon yung 100 million na solar lights na 3 o 4 na proyekto. Pero hindi naka-specify gaano kahaba yung kalsada. Hindi naka-specify ilan ba yung vehicles na dumadaan. Usually kasi, yung dami ng solar lights ay ina-adjust batay sa haba at saka yung dami ng mga dumadaan na sasakyan. Diba? So, hindi naka-specify. Kasama dyan sa allegedly 142 billion na insertions daw ng Senate President. Allegedly, ay yung mga flood control projects, no, na ang tawag nila layering, ay yung posible na double, triple funding. Dahil nakalagay lang 500 million no? 500 million lang yung nakalagay. So, ano yun? Ano yun? Sa bagay, ganyan naman talaga ang insertion. Kaya ka tinawag na insertion Di ba? So, usually, skill set yan ng mga kongresista. Kung galing ka sa Congress, yan yung skill set mo Marunong ka magpasok ng mga ganyan. No? Ang problema lang, pagpunta mo sa Senado, ine-elevate mo to a higher level yung insertion. No? At usually, tinatago mo dahil nga hindi naman bukas yung ating budget process No, hindi naman bukas yung ating BICAM Lalo na itong nakaraang BICAM. Ang nakita lang natin, 2 tao, si Grace po, si Saldico, no, yung nagharap for Congress saka for the Senate. Pero parang kasama rito sa artikulo nila Montalban, no, artikulo sa politico.com ay etc. ay mukhang yung Senate President daw mismo ang umupo sa BICAM para ipasok yung mga yan. Allegedly allegedly. Kaya very detailed yung yung news. Ang problema kasi rito, hindi naman to signed, no? Pero ang news value nito, it raises the question when it comes to the lack of transparency sa bicameral conference committee. Dito po sa mga viewers natin, ito po yung tinatawag na third chamber. Dahil napaka-powerful ng mga miyembro ng BICAM. Pinag-usapan na rin sa magkabilang house. Minsan naiiba pa Kadalasan nga naiiba. At hindi nalalaman kung paano nangyari yun. And this is happening behind closed doors. So kung totoo man to na ang insertion, di umano, si Senate President Jesus Codero ay nasa 142 billion, dapat talaga magtanong tayo. Tinitingnan ko yung figures tama ba na walang butal? Yung mga budget allocation. 500 million, 500 million, 500 million, 100 million, 100 million. 50 diba? Million. Tama ba yan? Kung totoo man to? Pag may butaw kasi, hirap mag-add tsaka minus Ako nga nahihirapan, di ba? So, mas madali sa akin yung walang butal. para sa mga tiga-dapitan, mas madali yan Butal na, bubutaran mo pa, papahirapan mo pa Ganun din naman yung suma niyan, di ba? Kukupit ka na rin lang, wag mo lang pahirapan. Hindi natin pinag-uusapan hindi natin sinasabi may kupitan dito. Pero syempre, kung totoo nga ito, this raises a lot of questions. And dapat dito, yung Senate President, he should come clean. Sagutin niya ito, dahil seryoso ito. Pero sigurado ko naman, kung ganyan kadetalye yan, may record yan. No? Ibig sabihin, kung iba-background check mo yan, o talagang bubusisiin mo, lalabas at lalabas yan. Dahil ang hirap mag-invento ng ganyan ka-specific Nakalagay, pati mga barangay, no? Yan yung binabanatan dati ni Senator Ping Lacson na may mga barangay na kakaunti lang ang tao, ang lalaki ng budget. Di ba? Yan sinasabi niya. Hindi lang yung 142 na yan.
Ano, hindi lang naman yan ang pinaghahatian ng Kongreso at saka Senado. Marami pa eh. Di ba? Baka nga, ako. tip of the iceberg lang yan eh. Baka tip of the iceberg lang yan eh. At hindi natin sinasabi na allegedly ginawa yan ng Senate President. Wala tayong sinasabi para siya ay manatiling Senate President. No? Wala tayong sinasabing gano'n. No? Ako, wala talaga akong sinasabi. Wala talaga akong sinasabi. Hindi, pero meron kang thought bubbles eh. Nakikita ko. Ayan, thought bubbles. Ang galing naman itong columnista, no? Naging columnista na, naging mind reader na, no? Pero ito ang isa kong tanong, no? Sino kayang masipag na tao ang nag-research nito, nakasilip, nakaamoy, at nag-prepare ng dokumento na ito at inilabas ito sa publiko? Sino kaya yun? Hindi, merong tao na sanay sa ganyan. No, sanay na maghanap ng double, triple, quadruple insertions. Diba? Sanay sa mga nakatagong lump sum, pork barrel insertions. No? Kung yan, child's play lang sa kanya yan. No? Lalo na kung dati na siya, matagal na siyang senador at matagal na niyang gawain yan, at ngayon ay bago siyang senador, no? Hindi ako magugulat na kayang gawin yan. At merong rigor. Merong rigor, no? Parang naisip ko pag dinagdagan ko pa, sobrang giveaway na eh. At ito naman, hindi naman to, ano lang to, what if lang. Kumbaga, speculative lang naman. Yung dinidescribe ni Senator, gusto ko lang dagdagan. Kung ganyan yung klaseng taong dinidescribe niya, feeling ko yan yung tipo ng senador na hindi tatanggap ng pork barrel. Correct. Dahil pag pinag-aralan niya yan, dapat kwan siya, no? As clean as Caesar's wife. No? Diba? Para maging credible siya. Base sa mga nadidinig kong kwento, ito rin tipong pag pumasok sa kwarto. Hindi nakatingin sa'yo, pero alam niya kung sino-sino nasa kwarto. Oo. Ibig sabihin na hindi lang siya intelligent. Meron siyang alam sa intelligence. Diba? May ganun siyang instinct. Yung mga intelligence officer kasi pumasok sa isang kwarto, akala mo hindi nakatingin eh. Pero alam niya kung saan nakalagay yung mga baso, alam niya kung saan nakatago yung yung tsinelas, 'di ba? Saan 'di ba? Yung mga ganun ba na pero dapat talaga sagutin ito, seryoso. Siyempre baka sabihin na ba, demolition job lang yan kasi meron gustong makuha yung Senate presidency. Lalo merong balita na 18 na raw yung tama ba? 18 na raw yung balitang resolution. So yung mga pumirma sa resolution para magdalawang isip. Yan ba ang kanilang ibobotong Senate President? Yan ba ang kanilang magiging leader? No? So, tingin mo, kahit may kaunting basihan ito, merong mga atras parang sa mga... hindi. Ha? Parang hindi. Ayan. Parang hindi. Hindi, ito lang naman, ano lang to? Yung mga bumoto naman nila kung sino yung binoboto nila, di ba? Hindi, ito naman kasi. Hindi naman natin sinasabi na Hindi, dapat talaga, I don't even know where to begin. Problema kasi sa BICAM, walang transparency. Wala namang minutes yan, di ba? So, paano malalaman talaga kung magkano? Nakapirma. Sino ba nag-insert? Diba? Sino ba nag-insert? Diba? May denial na ba si Senator Cheese? Baka naman meron ng denial. Well, wala pa akong nakikita. Pero ang problema kasi dyan, parang pax first yan eh. Baka may pain, no? Tapos pag tumalong ka, merong kontrapain. Meron yan eh. No, yung sagutin ko lang yung tanong niyo, Senator. Ano lang naman to, no? Parang thought exercise na yung ginagawa natin. So, dahil lumabas tong controversy na ito, ang tanong niyo, mapapaisip pa yung ibang di umano'y lumagdana ang resolution ng support of the Senate President? Parang hindi, kasi kung totoo to, parang may isip mo, sarap pala ang buhay. Pwede. Oh. At yung karamihan, tama yung decision namin, no? Di ba? No? Baka kami magkaroon din ng 11 billion sa aming probinsya, di ba? Isipin mo yung dami na matutulungan mo sa laking halaga na yan. Tama.
Tsaka magkikreate siya ng consumption. Imagine mo yung dami ng helicopter na 12-seater na mabibili mo. Imagine mo yung dami ng mga bahay sa Forbes na mabibili mo. Lalo na ngayon, ang dami nagbebenta sa Forbes. Lalo na nung na Total Pogo ban. Ang dami na bakante. So, ang daming ngayon, buyer's market ang Forbes Park. Kaya, makaka-stimulate ng ng real estate. Mukha bang sure na si Senate President na ma-retain yung kanyang posisyon? Ano ka ba? 142 billion, di ka pa sure? Akala ko ba di umano pa yan? Di umano. Akala ko di umano yan. Di umano. Oh, 142 di umano? Hindi ka pa sure di umano? Yun. Parehong dalawang di umano yun. Ito na lang. Kung ikaw Senator Edu, kunwari, bago ka senador ngayon, kunwari, in-endorse ka ni Risa para sabahan ka, minority. Kung ngayon yun nandiyan sa Senado, will you join Escudero's majority? Siyempre naman, endorsement lang naman yung ginawa So, ang mas mahalaga kasi yung maitutulong ko sa bayan. Diba? Kung chairman ako ng mga committee at marami akong pondo, marami akong flood control, ang laki na maitutulong ko sa bayan. So, yung endorsement, madaling ipagpag yun Madaling ipagpag yung endorsement. Pwede naman ako magpadala ng thank you card. Thank you. Pero yung magagawa ko, lalo na wala namang kulay ang pagkain, wala namang kulay ang edukasyon, wala namang kulay ang trabaho. Imagine mo yung dami kong magagawa. Parang mali Wala namang nagsabi walang kulay ang pagkain kasi may kulay ang pagkain. Walang kulay ang gutom. Matanggap na walang kulay ang pagkain. Yung black and white. Hindi green, hindi berde, hindi pula, hindi dilaw ang pagkain. Diba? Pero ito iniisip ko, Senator. Okay. So, assuming na totoo yung 142 billion insertion na yun, assuming may kaugnayan yan sa Senate presidency, mas magandang pag-usapan kasi din yung impact yan doon sa impeachment trial ng Vice President. So, marami mga scenarios pa rin to speak. Kaya natin alam kung ano mangyayari. Although marami ng mga senador na nagsabi, ituloy yan. Ang tanong ko, pwede ba talaga i-distinguish siya? Hindi kami majority kami. Supportahan ka namin ng Senate President. Pero pagdating sa impeachment, maninindigan kami rito sa kung ano yung tingin namin tama. Ay hindi, panibagong kanyon. Panibagong insertions yun. No? 142, doon lang sa kanyan. Sa Senate Presidency lang yan. Kung baga, no? Kung sakali. No? Kung impeachment, iba yun. Ano ka ba? Napakamura mo naman. No? Napakamura mo na. Ibang budget yun. Iba rin budget yung bubuksan ba yung bank account o hindi. O, iba pang budget yung magko-convict ba o mag-acquit. Iba pa yun. Napaka-chipipay mo naman. Para kang podcaster. No? Dapat taas-taasan mo yung value mo. No? Taas-taasan mo. Iba-iba yun Anong sabi? Layering. Kailangan may layering. Iba yung budget dito, iba yung budget dyan. No? Kaya, pang podcaster ka na lang Dahil ganyan ka mag-isip No? Siyempre, napakababaw lang natin mag-isip Alam mo yung 142 billion, lahat na yon? Hindi Ilan ba, magkano ba yung budget ng bansa? 6, 7 trillion? Ano ba naman yung 142? Drop in the bucket lang yun. No? Ang dami pa dyan. Hindi pa dyan kasama yung mga pwede mong makuha sa mga approval ng mga franchises. No? Labas yun sa budget. Di ba? O mga in aid of legislation. Ano ka ba? Saan ka ba nakatira? Saan kuweba ka ba nakatira? No? Akala mo lang ba yan ang pinagkukuhanan ng goodies?